Hello! Ngayon ay pagpatuloy natin ang ating pagtalakay sa mga iba't ibang mitigating circumstances na naka-enumerate sa Article 13 ng ating Revised Penal Code. Ngayon, ang talakayan natin ay yung panghuli sa enumeration, yung number 10. Ito yung, ang sabi dito, other circumstances of similar nature and analogous to those stated above. Ito yung mga analogous cases. Ano bang ibig sabihin nito? Pag sinabing analogous or kapareho, ibig sabihin na yung mga ibang circumstances, ibang mga pangyayari, ibang mga circumstances na nakapaligid sa isang pangyayari ng krimen na maaring may kapariha, maaring similar doon sa mga na-enumerate na mga 1 to 9, yung sufficient provocation, yung mga natalakay na natin, obfuscation, praeter intentionem, so illnesses, mga ganon. So, maaring yung mga circumstances na yun ay hindi kasama sa enumerate pero sa na-enumerate pero kung halimbawang pareho sila of similar nature, maaring magiging mitigating circumstance din yon. Ano bang mga halimbawa nito yung tinatawag na analogous cases? Meron ng maging meron ng mga opinion ng mga eksperto at ito rin ay nagiging bahagi na rin ng desisyon ng Supreme Court na yung nagsasabi na yun daw uh, kung ang isang suspect ay ginaguide niya, tinutulungan niya yung mga pulis para hanapin kung saan yung weapon na ginamit niya or ituro niya kung saan niya tinago yung weapon na ginamit sa krimen, katumbas daw yun ng voluntary surrender. So, yun yung tinatawag. Kaya siya analogous cases kasi pareho siya. Similar nature. Kaya yung pagtuturo daw sa mga pulis kung saan tinago yung weapon na ginamit sa krimen ay maaring analogous case daw yon. Kapareho yon sa voluntary surrender. Kaya magiging mitigating circumstance din siya. So, yun yung ibig sabihin ng analogous cases. At isa pa, yung isang krimen ng pagnanakaw. So, yung krimen ng pagnanakaw ay uh, kung ang isang akusado or yung suspect sa pagnanakaw ay tinuturo niya, ginaguide niya yung mga pulis kung saan niya tinago yung mga na-loot niya, kung yung mga nanakaw niya, katumbas din daw yun ng voluntary surrender. Analogous daw yun ng voluntary surrender. Kaya magiging mitigating circumstance din siya. So, yun yung ibig sabihin ng analogous cases, mga circumstances na similar nature doon sa mga naka-enumerate na mitigating circumstances from 1 to 9. So kung halimbawang mayroong circumstances na halos kahawig doon o kapareho doon, maaaring i-considera yun ng korte as mitigating circumstances under sa paragraph na ito, analogous case, kahit hindi siya specifically na mention doon sa mga enumeration na natalakay na natin na mitigating circumstances. Kung sakaling makita ng korte na duminig ng kaso na ito ay kaparehas sa mga ibang circumstances, sa ibang mitigating circumstances, maaaring i-consider din niya yun na mitigating circumstance. So, yan yung ibig sabihin ng analogous cases. So, natakel na natin or natalakay na natin ang lahat ng mga mitigating circumstances na naka-enumerate sa Article 13 ng ating Revised Penal Code. So, sa susunod naman na video natin ay ating talakayan ng isang actual case na dinesisyonan ng ating Korte Suprema kung saan in-apply ng ating Supreme Court ang isa sa mga mitigating circumstances na natalakay na natin. So, yun ang pag-aaralan natin sa ating susunod na video.